Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bawat relihiyon ay mayroong pananalangin. Iba-iba man ang tinatawagan, gayunmay ang seremonya ng panalangin ay nariyan. Ngunit ang tanong, lahat ba ng pananalangin ay tumatawag sa tunay na Diyos? Lahat ba ng panalangin ay nakalulugod sa Kanya? Kanino ba tayo dapat manalangin? O paano manalangin? Ating tunghayan ang kasagutan sa aral ng Panginoong Hesus sa 11 kabanata ng Lucas. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Tayo nga ay nasa 11 kabanata na ng Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod na pangyayari. Ang turo ni Jesus tungkol sa pananalangin, si Jesus at si Beelzebul, ang pagbabalik ng masamang espiritu at ang tunay na mapalad. Hinanapan si Jesus ng palatandaan mula sa langit, ang ilaw ng katawan at ang pagtuligsa ni Jesus sa kasamaan ng mga pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Unahin po natin ang pagtalakay sa pagtuturo ni Jesus ng pananalangin sa mga alagad. Sa pangyayaring ito, gumamit si Jesus ng isang talinhaga upang matutunan ng kanyang mga alagad ang pananalangin. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 4 na talata. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang bahaging ito sa Ebanghelyo ni Lucas ay hindi matatagpuan sa iba pang ebanghelyo ng bagong tipan ng Biblia. Maaaring may pagkatulad ang pangyayaring ito sa ibang ebanghelyo. Subalit ang totoo, ito'y naiiba. Ang dahilan kung bakit ninais ng mga alagad na matutong manalangin ay dahil nakita at narinig nilang nananalangin ang Panginoong Hesus. Ang pananalangin ay bahagi na ng buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. Sa tuwing matatapos ang isang araw ng kanyang paglilingkod, siya'y dumudulog sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng pananalangin. Dahil dito, ang alagad ay nagkaroon din ng matinding pagnanais sa kanyang puso na makapanalangin ng katulad ng pananalangin ng Panginoong Hesus. Maging hanggang ngayon, kaibigan, ang Panginoong Hesus ay nakaluklok sa kanan ng Ama at patuloy na namamagitan sa atin. Kaya marapat pa rin sa panahon natin, tayo'y patuloy na magpaturo sa kanyang manalangin. Huwag nating kalimutang sabihin sa kanya ang katagang, "Panginoon, turuan mo akong manalangin." Ang alagad na nagpaturo kay Jesus na manalangin ay hindi humihingi o nagpapaturo kay Jesus kung papaano manalangin, dahil ito'y itinuro na ng Panginoong Hesus nang siya'y mangaral sa bundok. Hindi rin siya humihiling o nagpapaturo kung papaano magiging mabisa ang pananalangin. Sa halip, nais niyang matutong manalangin ng katulad ng pananalangin ng Panginoong Hesus. Isang pananalangin na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Isang pananalangin na puno ng pagtataas sa pangalan ng Diyos.
isang pananalangin na nangingibabaw ang kababaang loob sa harap ng Diyos sa halip na ang kataasan at pagmamalaki sa sarili. Ganito ang pananalangin nakita at narinig ng alagad kay Jesus. At ito ang nais niyang maranasan sa tuwing siya ay dudulog sa harap ng Diyos. Ngayon, isa-isahin natin ang mga sangkap sa ibinigay na gabay ng Panginoong Hesus sa pananalangin. Ang unang bahagi ng pananalangin ay pagsamba. Sambahin ang ngalan mo. Magsimula nawa ang iyong paghahari. Ito'y pagpapakita ng pagnanais natin na mangyari ang kalooban ng Diyos sa lupa. Nakapaloob dito ang pagnanais na magapi ang kasamaan at mangibabaw ang kabutihan. Ibig sabihin, ito'y pagnanais na mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Walang kabuluhan ang maisaulo mo ang mga katagang ito kung hindi mo isa sa puso ang tunay na kahulugan nito sa iyong buhay. Bahagi pa rin ng pananalangin ito ay ang paghingi sa Diyos ng ating pangangailangan sa araw-araw. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Ganoon din ang paghingi ng tawad sa kasalanang nagawa sa Diyos at sa kapwa. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Ang pangungusap na ito'y isang patunay na nais ng Diyos na tayo'y matutong magpatawad ng ating kapwa. Ayaw niyang tayo'y magtanim ng galit sa sinumang tao. Laging nais niya na tayo'y may pakikipagkasundo sa ating kapwa, lalo na sa katulad nating mananampalataya. Ako'y naniniwala na habang ang isang mananampalataya ay lumalago sa kanyang pananampalataya, natututo siyang manalangin dahil na rin sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tunay na hindi pa tapos ang Panginoong Hesus sa pakikipag-usap sa mga alagad tungkol sa pananalangin, dahil ang talinhaga na kanyang ikinikwento sa kanila ay may kinalaman sa pananalangin. Ganito ang mababasa natin sa 7 hanggang 13 talata. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayo mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama at marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang talinhagang ito'y nagpapakita ng kagandahan ng Diyos. Ang talinhagang ito'y nagpapakita ng kahandaan ng Diyos na ipagkaloob ang ating mga hinihiling. Ganoon din, ipinapakita ng talinhagang ito ang kakayahan ng Diyos na ipagkaloob ang higit na mabuti at mahalaga sa ating buhay. Tunay na hindi pa man tayo nakapagsasalita ay tinutugon na ng Diyos ang ating pananalangin. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Isayas, Kabanata 65 hanggang 24 na talata. Ang dalangin nila kahit di patapos ay aking diringgin.
ibibigay ko na yaong hinihiling. Maraming tao ang nag-iisip na hindi pinakikinggan at tinutugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Subalit kadalasan, hindi nila naunawaan ang pagsagot ng Diyos ng hindi. Ang tunay na problema sa ating pananalangin ay ang katotohanan na hindi natin nais na marinig sa Diyos na ang kanyang sagot sa ating dalangin ay hindi. Tandaan natin na ang Diyos ay laging naririnig ang ating mga panalangin at siya ay laging tumutugon sa mga ito. Subalit kung siya ay sasagot ng hindi sa ating hinihiling, kailangan nating matanggap na ito'y para sa ating ikabubuti. Ang ikalawang kaganapan sa kabanatang nito ay ang pagbibintang kay Jesus na siya ay sa dyablo. Pinaratangan siya ng mga Pariseo na ang kanyang kapangyarihan at kakayahan na magpalayas ng masamang espiritu sa katawan ng tao ay galing sa dyablo. Ganito ang mababasa natin sa 14 hanggang 22 talata. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung sasalakayin siya at tatalunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang pangyayaring ito ay naitala rin sa Ebanghelyo ayon kay Mateo at sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Sa talatang ito, nagmula ang kasalanang walang kapatawaran dahil sa kanilang pagpaparatang kay Jesus bilang dyablo. Ang hindi mapapasubali ang paggawa ni Jesus ng himala ang siyang nagtulak sa mga Pariseo na akusahan siya ng isang kasuklam-suklam na bagay. Hindi nila mapasubalian ang katibayan ng himala na nasaksihan ng kanilang mga mata. Kaya nagbigay sila ng isang taliwas na pagpapaliwanag sa ginagawang himala ni Jesus. Ang kanilang paratang ay isang kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Ito'y kasalanang walang kapatawaran. Hindi nila kinakaila na nakagagawa nga ng himala ang Panginoong Hesus. Subalit ang kanilang paratang, nagagawa ito ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dyablo. Dahil dito, ipinakita ni Jesus ang kalikuan ng kanilang pangangatwiran at pakahulugan sa himalang kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya sa kanila
na kung bakit nagaganap ang mga himalang ito ay dahil dumating na ang kaharian ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin, nasa kanilang kalagitnaan ang presensya ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesus. Hindi nila nakita na ang taong sinasaniba ng masamang espiritu ay siyang magbibigay katibayan sa kapangyarihan ni Kristo. Dahil higit at mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa diablo. Ipinaliwanag din niya kung bakit may posibilidad na ang isang tao na nakalaya mula sa pangaalipin ng masamang espiritu ay maaaring maging mas masama pa ang kalagayan kaysa dati. Dahil laging may pagkakataon na bumalik ang masamang espiritu sa kanyang dating tahanan. May kakayahan din siyang magsama pa ng ibang espiritu na mas masama pa kaysa kanya upang muling alipinin ang isang tao. Ngayon, ang bagay na ito'y may kinalaman sa ating espiritual na buhay. Ang taong walang Kristo sa kanyang puso, ang taong hindi nananampalataya at tumatanggap kay Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ay walang kapangyarihan at kakayahang magapi ang mga gawa ng dyablo sa kanyang buhay. Siya'y patay espiritual dahil sa kanyang kasalanan. Ang susi upang mapagtagumpayanan ng isang tao ang gawa ng dyablo ay sa pamamagitan ng kanyang ganap na pananampalataya at relasyon kay Kristo. Kung magkaganito, magagawa niyang hingin ang baluti na galing sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa Efeso 6:10-13 talata. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pagkakaisa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapagtagumpayan ninyo ang mga gawa ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Samantala, habang nagkakatipon ang mga tao, si Jesus ay nagsalita at nangaral sa kanila. May 3 katotohanan siyang inihayag sa kanila. Ganito ang unang katotohanan na mababasa natin sa 29 hanggang 32 talata. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito, ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang palatandaan na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang kanyang muling pagkabuhay. Ibinalik niya sila sa 2 pangyayari sa lumang tipan. Ang una ay pangyayari kay Propeta Jonas. Si Jonas ay muling binuhay ng Diyos nang siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Mula sa kadiliman at kamatayan, si Jonas ay dinala ng Diyos sa liwanag at buhay. Ang karanasan ni Jonas ay kahalintulad ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tinanggap ng mga taga-Ninibe si Jonas at ang pangangaral niya ng salita ng Diyos. Dahil dito, nagsisi sila at naligtas sa tiyak na kamatayan. Kabaligtaran naman ito ang bansang Israel. Dahil inilagay nila si Jesus sa isang pinakamababang kalagayan. Hindi nila siya tinanggap bilang kanilang tagapagligtas at hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos nito, si Jesus ay nagsalaysay ng isang talinhaga tungkol sa ilaw.
Ito ang ikalawang katotohanan na kanyang inihayag sa mga tao. Ganito ang mababasa natin sa ika-33 hanggang 36 na talata. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang o kaya ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ito sa talagang patungan upang pagpasok ng mga tao'y makita nila ang liwanag. Ang iyong mata ang pinakailaw ng iyong katawan. Kapag malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya mag-ingat ka, baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, ito'y lubos na maliliwanagan na para bang tinatanglawan ka ng isang maliwanag na ilaw. Sa mga talatang ito, nagbigay lamang ng payak na paliwanag ang Panginoong Hesus tungkol sa ilaw. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag. Ang layunin nito ay maghatid ng liwanag sa lugar na binabalot ng kadiliman. Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagsilbing ilaw na tumatanglaw sa kadiliman. Tayo'y nabubuhay sa mundong ito na ang hangganan ay buhay at kamatayan. Subalit sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ang buhay at kamatayang ito'y napalitan ng isang buhay na walang hanggan. Buhay na gumapi sa kamatayan at sa kamandag nito. Ito'y pinatunayan ng unang Korinto, kabanata 15 sa ika-55 talata. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nasa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang huling mga talata ng kabanatang ito ay tumatalakay sa pagtuligsa ni Hesus sa kasamaan ng mga Pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Ganito ang mababasa natin sa ika-37 hanggang 52 talata. Pagkatapos magsalita, si Hesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumakain si Hesus nang hindi muna naguhugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ay siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kawawa kayo, mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena. Kawawa kayo, mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Purihin ang salita ng Panginoon." Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri sa iyong pangalan. Salamat sa mga pagpapala na amin pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.